Magandang gabi sa inyong lahat. Kami, ang Sustento Family, ay magbabahagi sa inyo ng tungkol po sa kapanahunan ng Iglesia ng Efeso. So bago po kami magsimula, magpapakilala muna kami. Ako po si Brother Simon. Si Brother Ferdinand. Sister Anne. Kami po ay narito para po magbigay po sa inyo ng mensahe patungkol po doon sa Iglesia ng Efeso at kung ano po yung mga bagay na mahalaga po dito at i-apply po natin sa ating mga buhay. So, tayo po muna ay manalangin, Sister Anne. Sige po, tayo po ay manalangin. Sabayan niyo po kami. O Diyos, salamat sa gabi ito. Kami, Panginoon, ay mag-share ng iyong mensahe, Panginoon, ang Ephesian Church Age. Ikaw mag-bless, Panginoon, maging sa mga listener, Panginoon, at nakikinig dito, Panginoon. Ikaw mag-bless sa kanila, Panginoon. Ito po ang aking kasama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bago po tayo magsimula, binabati ko yung mga kapatid natin dyan sa Tanay, no? At baging dito sa ating church sa Manalite. Yung mga manonood at makakapanood ng video ito ay binabati ko po kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. So tayo po ay magsimula. Basahin po natin ang Iglesia ng Kapanahunan ng Efeso sa pahayag 2:1. Ito po ang pagkasabi. Sa anghel ng Iglesia sa Efeso ay isulat mo. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay, na yaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. So, Sister Anne, ano yung masasabi ninyo dyan? So, nakalagay po dyan, no? Sabi doon, sa verse 2, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are in evil, and thou hast tried them which say they are apostles, are not, and hast poured them liars. So, makikita mo niyo po dyan sa verse 1, na sabi niya doon, unto the angel of the church of Ephesians. Ano po ba ibig sabihin ng angel dyan? Yung po ba ay angel na galing sa langit, or ano po yung ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin ng angel yan, that is messenger. So, sabi niya doon yung angel na yan, these things that he had told that the 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of the 7 golden candlestick. Ano po yan? Yan po ba ay literal o spiritual na sinasabi ng Revelation po 1? So malinaw, ang nakasulat po ay sa anghel ng Iglesia sa Efeso ay isulat mo. So nangangahulugan ang salita pong anghel, ito po ay kung check po natin sa atin pong concordance, no? Kapag check po ninyo yung salitang anghel, makikita po niyo diyan na ang ibig sabihin po dito ay, Brother Simon, ay ano sa Greek word dito? Angelos. Angelos or angelos. At ito po yung pagkasabi, it's probably derived from or compare or to bring tidings, no? A messenger, no? Especially an angel by implication, a pastor. Okay? So maliwanag yan, angel or messenger, no? So ang anghel na yan, ang ibig sabihin pala nito ay sa original na pagkasulat ay pastor, no? So balik natin, no? Ito daw yung pagkasabi. Isulat mo, no? Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at nayaong lumalakad sa gitna ng 7 kandilerong ginto. So, malalaman natin sino yung may hawak ng 7 bituin sa kanyang kamay. Babasahin lamang natin ito sa dito rin, mga kaibigan. Kung babasahin natin sa Revelation 1:20, no? Basahin natin yan. Doon din sa talatang iyon, chapter 1, verse 20, kung kayo may Biblia, buksan po ninyo, no? Ito po yung nakasulat. Brother Simon, pakibasa nga. Ang hiwaga ng 7 bituin ay lumapita sa aking kanang kamay, at ang 7 kandilerong ginto, ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia. At ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. So, ang hiwaga daw ng 7 bituin ay yaong nakita sa kanang kamay, sa aking kanang kamay. Sino ang nagsasalita dito? Ang nagsasalita dito ay si
si Kristo, no? Ating Panginoon. At sabi dito, at ng 7 kandilerong ginto, no? Ang 7 bituin daw ay ang 7 anghel ng 7 iglesia. Ano daw yung 7 kandilero naman? Ang 7 kandilero daw ay ang 7 iglesia. So, yan po ang pagkasabi, no? So, balikan natin yung talata kanina, no? So, sino ba talaga yung pastor na ginamit dyan o anghel o mensahero na ginamit sa panahon na yan, Brother Simon? No? Si Paul. So, paki-explain ng kaunti yan. No? So, si Paul, siya yung unang mensahero sa Efeso. So, sabi nga di ba sa Apocalypse 4:5, may isusugo yung Diyos sa huling panahon. At sabi dito na ito yung pagkasabi na sa 4:5. At mula sa luklukan ay may lumalabas na kidlat at mga tinig at mga kulog. At may 7 ilawang apoy na nagliliyab sa harapan ng luklukan na siyang 7 Espiritu ng Diyos. So, yun, no? So, sabi niya nga dun kay Juan, di ba, akong Alpha at Omega, ang unang huli, at iyong makikita ay isulat mo sa isang aklat na ipinalada ito sa 7 iglesia. So, yung 7 iglesia, kasali din yun sa yung Ephesus. So, yung una, di ba, Ephesus, tapos yung sunod, Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. So, sabi doon, nasa Apocalypse 1:11 yan. Pero si Pablo, siya yung una nagsimula ng grace dispensation. Dispensation. So, sabi doon, yun yung panahon ng biyaya o yung binigay ng Diyos kay Pablo na panahon ng biyaya sa 7 kapanahonan ng iglesia. At sabi doon, di ba, binigyan niya yung biyaya sa mga hintil dahil nga, di ba, binigyan yun sa blessing sa hintil para makilala ng Jesus. So, si Apostol Pablo, siya yung mensahero o anghel sa iglesia ng Ephesus. Kailan ito nangyari, Brother Simon? Kailan nangyari yung iglesia ng Efeso? Anong date niya, no? Ang date nangyari mula AD 53 hanggang AD 170. So, matagal din nagpahayag si Pablo ng salita ng Diyos. So, yung mga lahing hintil ay sila yung nagkaroon ng grace dispensation. Siya yung mensahero sa unang kapanahunan ng lahing hintil ay hindi maipagkakaila kasi hindi Diyos ba si Pablo? Siya ay Diyos pero pinahayag niya yung mensahe para sa hintil. Pero si Pablo, siya yung nagkaloob ng salita ng Diyos para sa mga hintil. Siya yung propetang mensahero sa Ephesus. Itinatag ni Pablo yung iglesia ng Ephesus sa kalangitnaan ng unang siglo. Nagsimula siya ng AD 53 at hanggang AD 170. Mababasa natin siya sa mga taga-Galatia. Basahin natin, no? So, basahin natin sa Galatia. So, sundan po ninyo ako, no? 1:8 to 9. Ito yung pagkasabi. Datapwat kahimat kami o isang anghel. So, yung isang anghel o isang pastor yan o isang mensahero. Mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba. Sa aming pinangaral sa inyo ay matakwil. Gayon, sa aming sinabi ng una ay muling gayon ang aming sinasabi ngayon. Kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaysa inyong tinanggap ay matakwil. So, sinabi dito na kailangan hindi daw po si Pablo dapat lumis sa verse na yun sa Galatians 1:8-9 kasi siya yung propetang mensahero sa hintil at makapropetang katungkulan si Pablo. Sabi, ang kanyang ministeryo ay nasa kapangyarihan ng Espiritu na binigay sa kanya ng Diyos. At sabi doon na sa 1 Corinthians 2:1-5, mababasa po natin. Sa 1 Corinthians. Ang kalday niya ay katibayan ng bunga ng kanyang ministeryong bigay ng Diyos. Pero,
ano ba ang meaning ng kapanahunan ng Efesus? So, ang meaning ng kapanahunan ng Efesus ay aim at relax o aim and drifting. Kasi nga, di ba, nag-relax yung mga tao. Una, di ba, inalisan nila yung first love nila o si Jesus. Parang nabulag sila katulad ng Diyos. Di ba? At sabi doon, pero ang binigay niya o ang binigay na taglay ni Pablo para sa kanila ay yung katibayan ng bunga ng kanyang So, ang ministeryo. ibig sabihin ng Epeso ay relax or aimed at, o sa Tagalog, ibig sabihin nun, ay masigasig, no? So mayroon silang aim, mayroon silang purpose. Yung relax naman, isa din yun sa meaning ng Ephesus, no? So later on, nag-relax sila, no? So sister, ano bang nangyari? Bakit? Sabi ba dito, Sige, sabi ni the verse, nalalaman ko ang iyong mga gawa at iyong pagpapagal at ang iyong pagtitiis at Sa verse hindi 2. matiis ang masasamang tao at sinubo mo ang nagpapanggap na apostol. So, parang tong ano din to sa kay Pablo kasi naging Berean siya. So, what is meaning of Berean? Berean, meaning ng Berean, di ba, open-minded ka. Katulad din yan ng mga taga-Berean na nagtiis sila. Hindi nila matiis yung mga masasamang tao. Nagpapagal sila at nagsasaliksik at humble. Sister, ano ba dahilan bakit ang meaning ng Ephesus ay aimed at saka relax? So, yung aim yun na meron silang unang-unang kasigasigan. So, mapapansin niyo po yan sa Seven Church Ages. Kung sino po yung nakakita ng Seven Church Ages namin, makikita niyo po dun yung aliwanag papunta sa dilim. So, sometimes kasi nangyayari din sa atin yan yung Yes. mainit tayo, pero dumadating yung time na dahil sa kainitan natin, sabihin natin, ay, mag-relax muna. So, doon po nag-start yung nag-start po yung dilim na yan, ipapikita po namin yung picture po. Makikita po kayo na light, tapos nahaluan pa po ng dilim. So, yung dilim na po yan, yun yung relaxation ng time po, ng panahon ng Ephesian Church Age. Yan po, nakita niyo po yan yung dilim. So, doon po nag-start yung Nicolaitanism. So, pag sinabing Nicolaitanism, yun yung close-minded. So, dahil sa relaxation sa panahon ng Ephesian Church Age, doon na po pumasok yung kaaway. Pero bakit, paano, bago pumasok yung pag-i-relax, ano bang katangian nila dati? Meron silang init, pagtitiis. Meron silang, kung mababasa niyo po sa verse 2, sabi doon, meron silang Ito yung sabi niya, nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. Hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Sa verse 3, kung babasahin pa natin, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. So, yun po yung sinasabi niya na pumasok po yung relaxation kasi nawala po yung pagtitiis nila. Pagbabata, pag sinabi pagbabata, ito po yung ito po yung nagsusunog katilay talaga. Yung talaga nagsisikap. Nagsisikap ka talaga at hindi ka napagod. Yung Berean yan, Berean spirit yan, sister. Sabi niya, at hindi ka napagod. So, sa panahon ng Ephesian Church Age, nangyari po sa kanila is, nag-relax sila. Nawala po sa kanila yung Revelation 2:3 na sinasabi na to. So, doon nag-start po yung, pinasok po sila ng kaaway. Pumasok po yung Nicolaitanism. So, paano pumasok ito? Babasahin natin sa verse 4, Sister Ann. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ang iyong unang pag-ibig. So, hindi naman, pag sinabing iyong unang pag-ibig, ano yun? Ibig sabihin yung init. So, ano ba yung unang pag-ibig nila, Brother Simon? Ano ba yung unang pag-ibig ng Ephesus? Bakit nawala yung unang pag-ibig? At ano ba yung mga unang pag-ibig nila? Unang pag-ibig po nila, yung inibig nila si Jesus. Na? Yung first love nila. Anong ginawa? Ito yung mga unang pag-ibig nila. Yung binasa natin kanina sa verse 2. Ano yung mga pag-ibig na yan? Yan yung gawa nila, pagpapagal nila, at ano pa? At yung Sinubok. sinubok sila. Sinubok nila yung mga taong Hindi nila nagpapanggap. matiis yung masasamang tao.
Pag sinabing hindi sinubok nila yung nagpapanggap, bereyan sila to check those kind of spirit or those kind of na nagsasabing apostol sila. So, ibig sabihin, kinukumpara nila yung aral. At meron silang mga bagay na pinatutunayan, no? Hindi sila walang pakialam doon sa mga aral, no? Hindi din sila gullible na loloko lang kung ano yung sinabi ng pastor nila. Bagkus ang ginagawa nila, sinusubok nila, kinukumpara nila at tinetest nila yung mga tao kung nagsasabi ba ng tama o mali. Okay, diretso natin. No? Sabi ng Panginoon, ngunit ako'y mayroong laban sa iyo. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Mga kaibigan, itong iglesia ng kapanahunan ng Epeso ay maihalan tulad din sa ating sarili. Minsan tayo po ay mainit, no? Masasabi ko, nung unang convert natin, mainit tayo. Pero later on, unti-unti itong lumalamig. Bakit lumalamig, Brother Simon? Kasi hindi na sila nagsasaliksik. Kung hindi sila nagsasaliksik, anong ginagawa nila? May mga bakanting oras sila na hindi nila ipinapagamit sa Panginoon. No? Halimbawa, ikaw, nag-focus ka na lang sa cellphone mo. Nag-focus ka na lang din doon sa trabaho mo. Nag-focus ka na lang din doon sa school mo. So, wala ka ng devotional time. Wala ka ng personal devotional time. Wala ka pang family devotional time. At wala kang couple devotional time. Gaano ba kahalaga yan, Sister Anne? Yung mga bagay na yan. Yun yung pagkain kasi ng spiritual mo para hindi ka manghina. Pagka nawala yun, papasok na yung panlalamig. Pag nawala yung PGT mo, wala ka ng kalakasan o parang nanghihina ka. Okay. So, may pinapayo naman ng Panginoon. But Sister Anne, ito yung sa verse 5. Pakibasa mo sa inyo. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa. O kung hindi ay paparihan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandilero sa kanyang kinaragyan, maliban na magsisi ka. So, ano yung payo ni Pablo, Sister Anne? Repent. Kailangan magsisi ka. Yan. Kung hindi ka magsisisi, tatanggalin niya yung init sa iyo o isusuka ka niya, di ba? Yun. Sabi niya dyan, kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog. Alalahanin mo kung saan ka nagkulang, kung saan ka nanghina. At sabi niya, at magsisi ka at gawin mo iyong unang gawa. So, balikan mo lang. Magsisi ka, tapos babalikan mo yung mga unang gawa mo. Ano yun? Kung saan ka mainit, balikan mo yun. So, ang sabi diyan, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Halimbawa, ikaw ay nanghina, nahulog ka doon sa nawala yung devotional mo. Balik mo lang. Balik mo, hanapin mo kung paano mo maibabalik yun. Halimbawa, nagsiselfone ka, yun ang madalas na ginagamit ng kaaway para hindi ka na mag-devotion. So, alisin mo yun, mag-devotion ka muna. At sabi dito, magsisi ka. Bakit? Kasi pag hindi ka nagsisi, kukunin daw ni Kristo yan, yung Espiritu Santo na nasa iyo. Yung kandelero, yan yung init ng Espiritu Santo. Kaugnay din yan doon sa isusuka ka naman. Yes, kaugnay din niya doon sa Laodicea, no, na isusuka ka niya. Ano ibig sabihin? Aalisin ka niya sa kanyang bibig. No? Maliban kung magsisi ka. So, diretso natin. Ngunit ito ay nasa iyo na iyong kinapuputan na magawa ng mga Nicolaita na kinapuputan ko naman. So, si Kristo galit sa Nicolaita. Ano ba yung Nicolaita? From the word Nikaw, na to conquer, and Laity, so people yun, no? So, conquering the mind of the people, ayaw ni Kristo nun. Halimbawa, gusto nga niyang Panginoon, kaya nga yung unang gawa sa itaas ng verse 1 o verse 2, para pakita niya doon, kapag yung gawa ng tao ay pangit yan. O, parang gusto niya sabihin na, huwag kang makikinig yan. Huwag kang makinig yan kasi hindi yan totoo. Eh, hindi mo pa nga napatunayan. So, ang iglesia ng Epeso, meron siyang open-mindedness. Gusto niya ipakita na sinusubok nga niya yung mga nagpapanggap. Kung nagpapanggap ito, kinukompare niya. Yun ang mga una nilang ginagawa. Pagiging berean, bukas na kaisipan. Pero yung pagiging Nicolaita, galit si Kristo doon at kinapupuotan niya ito.
ito daw ay nasa Epeso rin. So ito rin pwedeng pumunta sa atin. Kung tayo ay hindi Berean, tayo ay magiging Nicolaitan. At later on, magiging malahininga ka at later on, kapupuotan mo yung katotohanan. So mga kaibigan, salamat. Ito po yung sabi sa verse 7, last verse. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay siya kung papakainin ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Salamat at nawa kami po ay nakapagbigay ng kalakasan sa inyo pong mga kapatid, lalo-lalo na doon sa mga nanghihina sa Espiritu dyan. Take note, ang gagawin mo lamang, makinig kung ano yung sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Balikan mo yung una mong gawa. Salamat and huwag niyo kalimutan na i-like yung bell button namin sa YouTube channel namin sa Men and Sustento at don't forget to subscribe also doon sa The Berean Kids and Subscribe nyo lang po. okay. Yung Berean. So meron din tayong End Time Broadcaster at Ferdinand Sustento at pwede kayo mag-download ng audio sa aming Akogyo Seryeng Kawakas. God bless you and bye-bye.